Sa bawat kanto sa Pilipinas, may sari-sari store at sa bawat sari-sari store, laging may instant noodles. Hindi man pare-pareho ang brand, flavor o presyo, isang dahilan ng mga Pilipino. Mabilis, mura at pampagaan ng sikmura. Sa dami ng mga opsyon, mula sa mga sikat na pansit canton hanggang sa premium ramen bowls, may isang brand ng Instant Mami na tahimik lamang, hindi maingay sa commercials pero palagi mong makikita. Ang lakas nito ay simple, masarap, abot kaya at hindi pabigat sa budget. Ito ang Homey Instant Mami. Kung ikaw ay lumaki na ang baon sa eskwela ay tigsa 10 pisong noodles o kay madalas kumain ng mami sa madaling araw pagkatapos ng mahabang biyahe, malamang kilala mo na ang Homey kahit hindi mo namamalayan. Hindi ito flashy, hindi ito may pa-endorser pero nariyan siya parati, parang matalik mong kaibigan na hindi mo pinapansin pero hindi ka rin naman binibigo. Bago lumitaw ang Instant Mami, bago pa ang sachet ng mga powdered soup mix at bago pa tayo matutong magsabi ng add hot water then wait 3 minutes, may inuna na tayong mga ninuno, ang mami ng mga Chinese Filipinos. Lahat ng kwento tungkol sa mami ay halos nagsisimula sa isang tao. Si Mamon Luke, siyang nagdala ng mami sa masang Pilipino noong unang bahagi ng 1900s. Noon, bitbit niya ang 2 malaking lalagyan ng sabaw at noodles at naglalakad siya sa Maynila para magbenta ng mainit na mangkok. Para sa mga taga-Kamaynilaan noon, ang mami ay bagong sensasyon, malinamnam, mainit, kumpleto at kakaiba. Pero mahalagang linawin, hindi si Mamon Luke mismo ang nag-imbento ng konsepto ng mami. Ang salitang mami ay sinasabing nagmula sa Philippine Hokkien na kombinasyon ng ma o meat at mi o noodles. Sa madaling salita, ang mami ay bahagi ng kulturang Filipino-Chinese bago pa siya ay pinakilala ni Ma. Ngunit si Ma ang nagpasikat. Siyang nagdala nito sa masa. Siyang nagbigay ng identity ng pagka-Filipino sa isang pagkaing halong Chinese roots at Pinoy taste. At mula roon, naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na pagkain ng mga Pilipino. Pagdating ng 1960s hanggang 1980s, lumitaw ang mga unang commercial instant noodles sa bansa at dito unti-unting lumawak ang merkado hanggang noong dumating ang panahon na halos bawat pamilya ay may nakatagong pack ng noodles para sa emergency, almusal, ulam, pulutan o midnight snack. Ang Homey Instant Mami produkto ng Uni-President Philippines Corporation, ang lokal na sangay ng Uni-President Enterprises, isang malaking kumpanya sa Asia na gumagawa ng noodles, beverages at iba pang pagkain. Kumbaga sa boxing, hindi man si Homey ang Tyson ng arena pero nasa corner siya ng isang malaking kumpanya na may malalim na karanasan sa food production. Kaya kahit hindi siya flashy, matibay ang pundasyon. Kung susuriin mo ang packaging ng Homey, simple, direct to the point, walang masyadong arte, walang cartoon character, walang dramatic claim maliban sa instant mami noodles, at siguro yun ang charm nito. Ang mga flavor, karaniwang beef brisket, chicken and garlic, hot beef at chili garlic beef, at masasabi ng matagal nang kumakain ito, beef talaga ang forte ng Homey. Kung may Instant Noodles Award para sa pinakamalinamnam na beef broth sa presyong pang sari-sari store, kandidatong malakas ang Homey Chili Garlic Beef. Isa sa dahilan kung bakit love ng masa ang Homey ay dahil sa presyo nito. Kung ikukumpara sa mga premium ramen packs, ang Homey ay literal na pang araw-araw para sa mga estudyante, sa mga trabahador o sino mang kailangan ng tipid meal, panalo ito. At sa panahon ngayon na tumataas lahat ng bilihin, ang presyo ng Homey ang isa sa huling depensa ng mga nagbabudget. Araw-araw, milyong-milyong packs ang nauubos sa buong bansa. Kahit may inflation, kahit may bagong diet trends, kahit may health-conscious wave, hindi mawawala ang instant noodles. Bakit? Ito'y dahil ang mami ay parang yakap, mainit, simple at pamilyar. Noong pandemic, sobrang taas ng benta ng noodles. Noong ondoy, noong bagyo, noong walang pera. Lahat halos ay nakasandal dito. Mabilis lutuin, hindi madaling masira, hindi kailangan ng sangkap, pwede sa tubig lang. Ito ang survival food ng mga Pinoy. Mula sa supermarket hanggang sa sari-sari store, nariyan ang Homey. Hindi ka maghahanap pa, hindi mo kailangan gumastos ng malaki. At dito pumapasok ang identity ng Homey bilang the good noodle for everyday Filipinos. Hindi natin pwedeng ikwento ang kasaysayan ng Homey nang hindi pinag-uusapan ng mga kontrobersiyang gumalaw sa buong industriya ng instant noodles.
Noong lumabas ang balita tungkol sa ilang instant noodle products na nakitaan ng mataas na ethylene oxide content sa Europa, nagkaroon ng takot at hysteric sa mga pagkain ng noodles sa bansa. Bagaman hindi ang Homi ang sentro ng issue, naapektuhan ang lahat ng instant noodles sa Pilipinas dahil ang mga tao ay nagtanong, ang mga tao ay nagduda at ang mga tao ay nagsimula ng diskusyon tungkol sa food safety. Ang mabuting balita, walang lumabas na malawakang recall o issue sa Homi. Hindi ito naungusan ng malaking kontrobersiya. Nakabenepisyo pa nga ito sa ilang mga pagkakataon dahil may mga naghanap ng alternative noodles at napasubok sa Homi. Totoo na mataas ang sodium ng Homi at ng kahit ano pa mang instant noodles. Pero kung titingnan mo, halos lahat ng instant noodles ay pare-pareho sa kategoryang ito. Kumbaga, hindi naman nag-iisa si Homi sa ganitong usapin. Ang industriya lang talaga ay sinusuri ng husto dahil sa lifestyle diseases ng modern age. Maraming beses, ang Homi ay inihahambing sa masikat na brand. May mga nagsasabing underrated, may mga nagsasabing mas masarap kaysa sa popular na brand, at may mga nagsasabing ito yung noodles ng masa. May mga Reddit thread na nagsasabing mas beefy ang Homi kaysa sa Lucky Me. May mga nagsasabing lasang totoo ang sabaw, at may mga nagsasabing ito ang instant noodles ng tunay na nagtitipid pero gusto pa rin ang lasang buhay. Ang mga komentong ito, bagaman anecdotal lamang, ay nagpapakita ng cult following ng Homi. Sa kasalukuyan, kung titingnan mo ang sales trends at presence, hindi naman top 1, hindi rin nawawala, hindi rin nagiging viral sensation pero patuloy na nabibili araw-araw ang Homi. Ang tamang salita, reliable. Ito ang klase ng produkto na hindi kailangan ng commercials, hindi umaasa sa hype, hindi umaasa sa influencers. Ang lakas nito ay nasa presyo, lasa, availability at familiarity. Maraming murang noodles pero hindi lahat masarap. Maraming mas masarap na noodles pero napakamahal. Si Homi, nasa gitna, perfect equilibrium. Kumbaga sa classroom, hindi siya honor student, hindi rin siya pasang-awa, pero siyang pinaka-consistent na student na laging may perfect attendance. Tahimik ang unit president, pero may solid identity ang Homi. Simpleng packaging, simpleng flavors, simpleng messaging, at simpleng identity. At malakas ang appeal ng simplicity sa masa dahil hindi intimidating, hindi pretentious, at hindi trying hard. Ang Homi, fortified with nutrients. Hindi naman ito multivitamins pero kahit paano may effort ng brand. Hindi lang para kumita, kundi para maposisyon bilang mami na hindi ganun kabigat sa guilt. Kung iisa-isahin natin kung bakit nagtatagal ang Homi, una ay dahil sa affordability. Hindi mo kailangan maging mayaman para kumain ng mainit na mami. Nostalgia, maraming batang lumaki sa noodles ng kapos sa budget na pamilya. Accessibility, sa halos ng tindahan, meron ito. Flavor identity, beefy, malasa, straightforward. Brand trust, hindi maingay pero hindi rin nawawala. Ang Homi tulad ng ibang noodles ay hindi lang pagkain, isa itong cultural symbol. Kapag gipit, ito ang sagot. Kapag stressed, ito ang comfort. Kapag pagod sa trabaho, ito ang reward. Ilang beses na natin nakitang niluluto ang instant noodles bilang dagdag sa ulam. Nilalagyan ng itlog, repolyo, hotdog, classic Pinoy hack. Maraming magulang nagpapaalala, noong bata kami, Homi lang ang almusal namin. Sa ganitong cultural landscape, hindi nakapagtataka kung bakit nagtatagal ang Homi. Hindi man ito brand na naka-LED billboard sa EDSA pero nandito siya, kilala, minamahal at pinagkakatiwalaan. Kung may isang salita para ilarawan ng Homi Instant Mami, yun ay ang consistency. Hindi ito sumasabog sa market gaya ng viral products. Hindi rin ito nawawala sa eksena, para siyang lumang kaibigan. Hindi flashy pero matibay at hindi ka iiwan. Ang kwento ng Homi ay kwento ng pagiging simple, pagiging abot kaya, pagiging maaasahan at pagiging pamilyar. Sa mundong sobrang bilis ng pagbabago kung saan ang pagkain ay nagiging mas complicated, mas mahal, mas fusion, mas sosyal, may kakaibang comfort sa ideya ng isang simple, murang mangkok ng noodles na nagbibigay ng init sa sikmura at kaluluwa. At marahil iyon ang pinakamahalagang dahilan kung bakit walang kupas ang Homi.